Okay, good evening again, June 23. Pag-usapan lang natin yung high impact news para total, sayang din ito. So, yung high impact news kanina, may lumabas ng high impact news from the Forex Factory. So, June 23, lumabas ng 9:45 yung plus manufacturing na UST. Pag red, yun yung high impact news. So, sa details, nandun yung mga folder. Ayan. Pag pinindot nyo yung folder, lalabas yung mga ganyan. Pindutin uli natin X. Ayan. There's another plus high impact news dahil red nga ng USD plus services naman. Pindutin natin yung mga folder na yan. Lalabas yung details. Ayan. Sabi dito, plus manufacturing, PMI, measures level of diffusion index based on surveyed purchasing managers in the manufacturing industry. The usual effect daw nung news na to is the actual greater than the forecast is good for currency. Ano ibig sabihin na? Yung daw actual, kung mas mataas kaysa sa forecast, is good for currency. Na USD, for example. Ayan, may iba-iba, no? So, ito ngayon yung actual. If the actual daw is greater than the forecast, which is 51.1 and 52, so ibig sabihin maganda yung USD. Good daw yung currency. Huwag nyo If the actual is greater than the forecast, is good for the currency, which is gold. So, yung gold, yung USD at 9.45 for this news is good. 9.45. Okay, close na natin yung Forex Factory. Burahin muna natin. Okay. Ayan, burahin natin. So, nung lumabas yung high impact news, nandito siya. Yung buntot na yan. Yan buntot na yan. So, merong USD. Pag maganda raw yung forecast, is good for currency. Maganda yung forecast, good yung USD. Pag ganyan, bad naman para sa XAU. Yan. So, dahil kabaligtaran lang pagka bad yung USD, good naman yung XAU. Or tataas. So, anong nangyari? Di ba? Lumabas maganda. Pero bakit tumaas? Hindi ka agad bumagsak yung XAU. Kailan bumagsak? Dito lang siya bumagsak. Hanggang saan? Hanggang dito lang. Ibig sabihin, itong high impact news, hindi yan the whole day or hindi mo alam talaga kung ano yung magiging response niyan, kung gaano katagal o kung gaano kabilis o kung gaano kalakas. Yun yung problem sa kanya. Okay. So, bakit tumaas? Dito, tandaan nyo to, ito, kanina huminto dito, bumaba. Ayan. Tapos huminto dito, dahil naabot ito, tumaas. Nasa isang video yan. Pagdating dito, huminto uli. Di ba? Huminto kanina yan pag inoobserbahan nyo. So, ang gagawin ng mga retailer, sell tayo kasi nasa resistance. O saan stop loss ko? Siyempre, sa ibabaw ng resistance. O dito na lang. O saan naman yung TP ko? O di kung saan yung pinakamalayong naabot. Diba ito? Dumating dyan. O. Dito kayo na O di dito. Ayan. O di TP. Si institusyon, hindi gagalaw yan kaagad. Titingnan niya lang yan. Ayan. Titingnan niya yan. Pero alam niya, yung mga retailer, dito sila sell. Kasi si retail trader kasi nagbabase sa pattern, support and resistance. Si institusyon ganoon din. Binabase niya yun, nakikita niya, doon sila magsisell. Yung mga retailer. Hayaan lang muna natin. Doon dumating dito, hinahayaan niya lang muna si retailer. So, alam na ngayon na yan, makikita niya yan, nagka-consolidate. Sa lower time frame, makikita nagko-consolidate. Makikita ng institusyon yan. So, kung ako sa institusyon,
Pag binenta ko dito, mababa. Pag binenta ko rito, mas mataas. Pag binenta ko rito, mas maganda. Saan ko gusto? Siyempre sa mataas. Ang gagawin nila, i-induce nila yung price. So, nakaposition ka na ngayon, di ba? Nakasell ka na. In-induce yung price. Pak, sabi niya, stop loss hunting. Nagulat si retailer, uy, tataas na. O, buy tayo dito. Para di tayo maiwan. Buy. Stop loss. O, dito na lang. Sa ilalim ng resistance na naging support. O, saan ang TP? O, dito tayo. O, di ngayon, may hawak si institusyon. May buyer. Yeah, sell, naging buy. Di ba sabi ko, kung may seller, kailangan may buyer. So, ito ngayon, may buyer na. Tapos, medyo nilaro pa ng konti. O, sabay discharge. Ano nangyari? Di ba, bumagsak? Tumuloy ba diretso? Hindi. Hanggang dito lang. Umangat. So, umangat. Ngayon, eto na. So, nawala na to. So, ibig sabihin, ang high impact news is, di ba, sabi ko nga, hintayin nyo 30 minutes, 1 hour. So, ito ngayon, after 1 hour, bumalik na siya sa bias direction. Ano ba talaga ang bias direction natin? Di ba? For today, yan, may nagtanong eh. Kanina, may nagtanong eh. Ano nga ba ang bias direction natin? O ang long-term direction natin? Or long-term bias natin? Actually, ang long-term bias natin, balikan natin sa daily. So, ayan. Low, high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dapat higher low. And kung nare-remember niyo yung resistance na to, na naging support, di ba? Yan, naging support. Oops. Hindi mo pala yun. Ito. Yun, dito, yun. So, yun. Binasag, resistance, naging support. So, ngayon, yung price nasa support. Isang hammer na nasa support, bumagsak kanina, pinik na naman tayo, dumiretso na naman tumaas. So, yun na naman ngayon. Ano yung nakikita natin? Na maliwanag, lakihan natin, ha? Ayun, malaki na pala. Di ba ito hammer? Ito, indecision. Bakit? Mahaba dito, mahaba dito. Ito, considered ko na hammer. Seems mahaba dito, mahikli sa taas. Ano yung ibig sabihin ng mga buntot sa baba? Seller, ni-reject buyer. Seller, ni-reject buyer. Ito ngayon, nakikita natin. Di ba? Isang buntot na mahaba. Ang lalim, pero ni-reject ng buyer. So, low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, probably higher low. Anong bias? Din. Kaya nga, kung papansinin nyo sa 1 hour, di ba? Ayun. Ano nakikita nyo? Magbilang kayo ngayon ng candlestick. Ano nakikita nyo? Puro green ba? O puro pula? Di ba? Puro green. So, antay tayo dito. Sana maabot nga ang naipit. Ayun. Sana maabot ang mga naipit. Yan. Hintayin natin yan. So, ako ngayon, may isa akong trade pero isa lang. Hoping na talagang ito makarating pa rito sa taas nito. So sana medyo nagka-idea kayo sa high impact news. So anong ko natin sa high impact news? Kung di nyo kabisado, huwag kayong mag-trade ng high impact news. Darating yung time, medyo makakabisado nyo rin. Okay, thank you.